Big good news, latest update, former Pres Duterte makakalaya na at makakauwi na, palasyo na shock. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Pinas News Insider at ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Insider at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang tiumano'y balitang. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na pilit tinatago at pilit ayaw di umanong ipalabas ng mga bayarang media sa palasyo, kamara at senado sa publiko. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito at kung gusto mo ang mga balitang politika, ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palagi sa lahat pa ng mga bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, tuwakas, may malaking good news at bagong update tungkol kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC The Hague, Netherlands na siyang tila gumimbal sa gobyernong Ngagwa ni Marcos Jr. Kaya dapat itong malaman at mapanood ng maraming Pilipino, lalong-lalo na ang mga solidong sumusuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa buong detalye, panuuri ng full video. Ayan. Dahil naman namin, ano bang balita po ninyo sa ating dating Pangulong Rodrigo Duterte doon po sa ICC? Kumusta po ang kanyang pagdiriwang ng Pasko? Mukhang malungkot kasi nasabi na po. Actually, I was there about first week of December and we were already told na walang bisita sa panahon ng Pasko at New Year. Kaya buti na lang din na may mga membro ng pamilya, the latest of which was I saw Kitty Duterte there at The Hague, no? Nabisita niya yung papa niya. 24 pero walang bisita ng 25. Sa 26 siguro makakabisita na naman pagkatapos ng Pasko. Opo. So yun po yung kalagayan niya pagdating sa kung ano yung pagbibisita sa kanya. Pero mayroong panawagan din po na yung abogado niya ay recall, si Attorney Kaufman was saying na kung meron kayong ipapadala ng mga Christmas greetings, pwede niyo ipadala sa kanya para mabasa niya, no? Kahit na gaano karami yan, aabotin yan doon sa detention facility where he is staying. Opo, hanggang New Year ho ba? Hindi po pwedeng bisitahin ang dating Pangulong Duterte doon po sa ICC dahil holiday nga. Pagkalam ko po yung sinasabi nating holiday, yung Christmas at saka New Year. So in between that, pag wala pong holiday, pwede pong bibisitahin. Depende po sa schedule. Kasi meron pong schedule tinatalaga yung detention facility. Okay. At hindi po yung buong araw. Pero hindi no? New Year tsaka Pasko, parang hindi pa pwedeng dalawin si PRRD. Correct me if I'm wrong. Pero di ba parang nakakalungkot din yun, no? Pero para kay PRRD na yung mga panahong yun na syempre nakasanayan ni PRRD nakasama niya yung pamilya niya, ngayon parang hindi niya masyadong makakasama. Pero makakasama niya naman pagkatapos naman ng Christmas. Yan, siguro 26, 27, tapos New Year, pagkatapos ng New Year, ganun, di ba? Makakasama niya naman. Tignan niyo yung ginawang pahirap ng mga walang ya kay PRRD talaga, di ba? Grabe. Grabe. Sana wag silang karmahin sa ginawa nila kay PRRD. No? Pero ngayon parang kinakarma na sila eh. Na pinapayagan ng pagbibisita. Meron pong oras sa pagbibisita doon sa kanya. Opo. So hindi naman po ito first time, talagang ganyan po yung naging ang kalakaran ng ICC. Pagdating po sa yung mga gustong bumisita, yung visitation arrangements po nila pagdating po ng Pasko at Bagong Taon. Well, probably because this is the first time, no, na umabot talaga yung pagdidetine ng dating Pangulo sa Paskong ito. Kasi if we may recall, March 11, kinuha po siya at dinala sa Hague. So ito po yung unang Pasko and hopefully the last, no? Pagdating sa pagdidetine sa dating Pangulo. Po. Pero maaari ho ba ninyong maituring din yung issue ng karapatang pantao, yung hindi po pagpapahintulot ng family visits po tuwing court holidays, Attorney?
Merong minimum in terms of human rights, ano. Kahit na dito sa ating bansa, meron ding pagbibisita na karapatan ng pagbibisita sa mga detine dito. So I hope the ICC would also have that same human rights, the same rights afforded to detainees in their facility. Dapat pinapayagan ng ICC na dumalaw sa mga ganyang klaseng okasyon. 'Di ba? Kayo naman ng ICC, masyado naman kayo eh. Kaya tuloy parang pati kayo kinakarma na din eh. Nadadamay na rin kayo eh. Oh, 'di ba? Dapat pinapayagan naman nila sa PRRD para sa pagiging tao. Sila kaya Sila kaya maranasan nila 'yan na hindi sila dalawin sa Pasko, hindi sila dalawin sa Bagong Taon, na nag-iisa lang sila. Palibhasa sila hindi ata nila nararamdaman 'yun. 'Di ba? Tsaka yung mga tao na gumawa niyan kay PRRD, sobra kayo sa ginawa nyo. Sa ngayon siguro pangiti-ngiti lang sila, padekwa-dekwatro, masasaya sila, na kapag may okasyong Pasko at darating na Bagong Taon, masasaya sila. Pero sana, sana. Huwag kayong karmahin at hindi matapos sana yung ginagawa nyo. Dahil lahat ng bagay ay may katapusan. Lahat ng pelikula ay merong ending, 'di ba? Huwag sana maging pangit ang ending ninyo at mangyari sa inyo ang ginawa nyo kay PRRD. 'Di ba? Nako. Sa totoo lang, maniwala kayo sa karma. Totoo 'yan. So, hindi lang po yan. Alam po natin na dito medyo maluwag ng konti pagdating sa hindi lang pagbibisita, kahit na yung pagdadala ng pagkain galing sa labas, lalo na yung mga pagkain na gustong-gusto ng detained person, no? Dito sa atin. Pero doon po, hindi po pinapayagan yung mga pagkain na gustong-gusto ng ating dating Pangulo. Opo. So, yung pagkain lang po Ultimo pagkain lang naman eh, hindi pa pinapayagan. Sko na. ng detention facility ang kinakaya niya. Opo. Attorney, sinong mga nandoon po? Nabanggit po ninyo kanina si Kitty Duterte ay nandoon ngayon sa The Hague. Sino pa po mga miyembro ng pamilya Duterte ang nandoon po ngayon? Yun po ang alam ko lang po, si Kitty, and I suppose she's accompanied by her mother, si Hanilet. When I was there, nagkataon din na when I was there at The Hague, nagkataon din na si VP Sara was there. So we were able to meet together with the Filipino communities doon sa Hague. Opo. Grabe yung suporta, if I may say about the Filipino community there, grabe yung suporta ng Filipino community sa Hague, ano? Yes. So, Walang- sa totoo lang kasi, yung suporta na ginagawa ng mga Pilipino, lalong-lalong sa mga nandiyadyaan sa The Hague, is talagang yan yung isa sa nagpapalakas kay PRRD. 'Di ba? Yan ang pinakamalakas at talagang sinasandala ni PRRD, yung suporta ng mga tao. 'Di ba? Hangga't nararamdaman niya yan, nakikita niya, nadidinig niya lahat ng hinaing ng tao, na siya yung mapalaya at laging nasa likod niya, yan ang nagpapalakas ng loob ng mga Duterte. Kaya hindi sila bumabagsak, kaya hindi sila nasisiraan ng loob. Kasi alam nila ang mga taong bayan nasa likod nila. Although, yung mga kaalyado nila dati ay mga nagsibaliktaran na, yung mga iba, pero nakikita nila ang taong bayan ay hindi bumabaligtad sa kanila. Yun ang pinaka-importante doon, yung suporta ng taong bayan na alam mong nandiyadyaan pa rin kahit anong mangyari. Sa kabila ng maraming ginagawa sa kanila, sa kabila ng maraming sinasabing masama sa kanila, hindi pa rin nagbabago ang pagtingin ng mga tao sa kanila. Ang mintis, patuloy, at kahit na anong klaseng panahon, malamig man o mainit, at during this time, sobrang lamig, pero nandun pa rin sila, naghihintay sa paglabas ng ating dating Pangulo. Diba? Kita Opo. nyo naman yung pagtsatsaga ng mga tao dyan. Dito nga sa Pilipinas, malamig, lalo pa kaya dyan sa Hague. Diba? Kita nyo naman si Kitty, si Madam Kitty, na talagang nakabalot na balot talaga. Talagang malamig talaga dyan. Attorney, alam naman po natin na gustong talagang malaman ng ating mga kababayan yung magiging kapalaran ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano ho ba yung magiging direksyon po nitong kaso po niya dyan sa ICC? Ang pagkaalam ko,
ang pending ngayon na application, ang tawag doon application, ang tawag natin dito sa local na our domestic judicial system, a motion, ano? Yung motion na pending doon, it's actually an appeal on jurisdiction. Their application for jurisdiction was denied by the Provincial Chamber, and now it is being heard by the Appeals Chamber. So yun po ang hinihintay natin na resolution na manggagaling sa ICC. The latest of which is, if I recall, both parties or all parties have already submitted their comments or their brief, we call it, appeal brief on the issue of jurisdiction. Pero lately, yung Appeals Chamber ay nagpalabas ng order na kung pwede dagdagan pa yung mga komento o argumento ng mga partidos patungkol sa issue ng jurisdiction. So mukhang matindi yung pag-aaral ng ICC patungkol dito. If I may just probably make an opinion na kung if that will be denied, then trial will proceed. But if that will be granted, then obviously there is no case to be heard before the ICC. At makakalaya na ang dating Pangulo at makakauwi na sa Pilipinas kung the issue of jurisdiction will be granted. I mean, the lack of Ako, jurisdiction. sa totoo lang talaga, no, malakas talaga ang pananampalataya ko na makakalaya si PRRD. Makakabalik talaga sa Pilipinas. Di ba? Kaso nga lang, ang problema dyan, ang problema natin dyan, yung nandiyadyaan na talaga yung makakalaya siya. Talagang malaki pag-asa, nandudoon na tayo. Ang problema dyan, yung mga bumubulong, yung mga tao na talagang humaharang sa paglaya ni PRRD. Yun ang kailangan talagang makaltukan. Diba? Kaya nga ako sinasabi ko, talagang 2028 kung sakasakaling magbabago ang administrasyon, magbabago ang pamamalakad, talagang 101% talagang si PRRD ay makakauwi talaga, makakalaya talaga. Siyempre. Pero sa panahon ngayon, parang kahit alam natin na nandiyadyaan na, makakalaya na, meron pa rin gagawa ng paraan para mapigilan yan. Lalong-lalo na alam naman natin kung sino kadikit niyang mga sa ICC. Sundalong kanin. Diba? Sadya ng mga kumukontra si Sundalong kanin. Tsaka hindi lang si Sundalong kanin, meron pa. Diba? Kaya kung makakalaya si PRRD ngayon at makakabalik, very good yan. Kaya kung ako sa kanila, kung gusto nilang bumango yung mga pangalan nila at kung tatakbo sila sa 2028, tulungan nyo na lang makalaya si PRRD. Lalong-lalo na si Remulla, diba gusto niya tumakbong presidente. Malay mo, diba tumulong siya sa pagpapalaya kay PRRD. Baka mamaya, bumait sa kanya yung mga tao. Binibigyan ko na sila ng hint. Diba? Ay, nako. Section will be granted as prayed for by the former president. Opo. So yung issue po ng pagpapalabas kay attorney kay dati Pangulo Rodrigo Duterte, attorney noong una, 'di ba binasura po yung kanyang apela noon. Wala na po 'yon. Wala na pong pwedeng remedyo noon. So ngayon nasa issue po ng jurisdiction na. Yung una po, ibinasura yung application to dismiss the case on grounds of jurisdiction. Kaya inapila po nila sa Appeals Chamber. Yung denial din, there's a similar case or similar application that I filed. When I say they, I'm referring to the defense team of the former president, headed by Attorney Nicholas Kochman. Yung issue on interim release, which was denied. And I understand they have filed an appeal as well. Opo. Motion for reconsideration. Alam natin to sila Attorney Kaufman, hindi titigil yan hanggat hindi na ibibigay ang karapat-dapat kay PRRD. Diba? Ako tiwala na lang tayo dyan sa mga nandiyadyaan. No? Sa mga nasa likod ni PRRD, magtiwala na lang tayo na talagang makakaya nila talaga na mapalaya si PRRD. Diba? Lalong-lalo na si Attorney Kaufman. Opo. So ibig sabihin na pwede pang didesisyonan pa pala itong apela ng interim release kahit nag-apela na noong una, attorney. Wala pong magiging problema doon. Ang pag-alam ko, there's a provision in the Rome Statutes where, kasi among the grounds that were mentioned
on the prayer for interim release is his physical and medical condition ng dating Pangulo. Ah. At under the provisions of the Rome Statutes, meron pong tinatawag na review every 120 days. So baka pwede makita daw na uli when his medical and physical condition would be reviewed, and the court would review the ground for the prayer for interim release. Baka pwedeng payagan pagdating ng panahon. Opo. Speaking of yung kalagayan po ng dating Pangulong Duterte, attorney, kumusta na po ang kanyang kalusugan? Hindi ko po siya nakita, no? Pero intindihin na lang natin sa ganitong realidad. Siya po he is old, he's frail, and he has some medical condition. Ang pag-alam ko po, even before March 11, when he was brought to The Hague, may tinitake siya ng mga medication. So ibig sabihin po, he is under Siyempre sa treatment edad na rin eh. for the medical condition that he has. So that said, at the fact that he's not used to that kind of weather, yung malamig yung doon, isa. plus the fact na, as I've made mention earlier, na hindi siya napapakain doon sa gusto niyang kainin. Oo. Kagaya ng munggo, tinola, Yung mga pagkain Pilipino. paksiw, na isda. Yung Kasi mga kung tutuusin talaga, nung napunta si PRRD sa The Hague, talagang nag-iba eh. Unang-una, yung klima, di ba? Siyempre sa katawan niya, sa edad niya. Di ba? Parang hindi masyadong masasanay ang sarili mo eh. Tapos yung mga pagkain, biglang yung mga kinakain mo dating nandito siya, ngayon eh, hindi niya makakain ngayon doon. Talagang magbabago, biglang nag-switch lahat agad. No? Pero sa kabila nun, kahit papaano, alam naman natin si PRRD kayang-kayang labanan yan. Kumbaga kay PRRD masasabi natin talaga, konting tiis na lang PRRD syempre. Kayang-kaya yan. At alam natin lahat yan may magandang mangyayari. the simple or ordinaryong pagkain na kinakain natin, yun ang paborito niya. Hindi siya makakakain. So let's continue to pray for him, for his good health, especially during this time of Christmas. Yes. That we'll be able to continue to support him, and that we will express our support para alam niya na patuloy itong laban na ito, patuloy na yung pagdadasal at pagsuporta para sa kanya. Opo, maaari po bang mabago yung sitwasyon na attorney ng dating Pangulo kung maglalabas po ng medical report na nagpapakita ng seryoso na kondisyon ng dating Pangulo? Maaari naman din po. In fact, I read one item doon sa Senate ni Attorney Kaufman na based on the medical findings, the one that was findings of the panel of medical experts that was convened by the ICC. According to them, that he's fit to stand trial, but at the same time, there is a collateral finding na he's too old to influence or even intimidate witnesses. So baka doon, it might give us some hope that they will reconsider the earlier finding of denial of interim release, because among others, sinasabi nila capable pa siya na to influence or even intimidate witnesses. Sa kalagayan niya, sa akala niyo ba he would still be able to intimidate or influence witnesses? Mukhang hindi na po. Yes. Dapat nga dyan sa kalagayan ni PRRD niyan eh. Diba? Pinapalaya na si PRRD. Kasi para naman itong mga sa ICC na to, parang ang tingin nila kay PRRD, parang malakas pa yan, kaya pa yan. Diba? Parang kahit nakikita nila sa ganyang edad ni PRRD, parang wala silang pakialam. Parang tingin nila kay PRRD is 30 years old lang. Diba? Kung tutuusin talaga, dapat siya kay PRRD is pinapalaya na nila. No? Kung dito nga sa atin, sa bansa natin, kapag yung mga preso tumutungtong na, alam ko, di ba? Ng 80 years old, ganyan-ganyan, ipinapalaya na, di ba? Kahit minsan, life sentence ang hatol sa kanila, talagang nakakalaya sila. Na pagbibigyan sila ng mga parol dahil sa edad nila, ganyan. Tapos sa kanila, hindi. No? Para talagang, ang nangyayari si PRRD, parang iniipit na lang nila eh. Talagang, hindi talaga nila pinapakawalan. So bakit hindi nila pinapakawalan? Parang ganon. Parang ginagawa nila ng katwiran ng kung ano-ano. O ayaw natin mag-isip ng ganito, pero sila yung nagsisiksik sa isip natin para makapag-isip tayo ng ganito.
Na meron ba nagsasabi sa kanila, hindi, huwag niyo papalikin dito sa Pilipinas yan, huwag niyo palayain yan. Di ba, malakas pa yan. Di ba, kailangan di ba kabalik yan dito? Di ba, parang yun ang iisipin natin eh. Sa kondisyon ng PRR din yan, kailangan yan talaga makalaya na. Hindi nga dapat nilalayan dyan eh. Di ba? As it turned out, based on the opinion of Attorney Kaufman, mukhang there is that finding in the panel of experts. Opo. May standard ho ba yung ICC pagdating po doon sa paghawak ng mga matatanda o may mga sakit na detainee sa kaso ito? Kaya ngayon, si dating Pangulong Duterte, kinukonsider nating matanda na talaga at medyo seryoso nga itong kanyang kalusugan, kalagayan. Opo, unfortunately po, wala akong alam. There is no precedence insofar as yung pagdidetine ng mga matatandang mga defendants as we call them, and as they call them, defendants, na kahit na matanda na, kinukulong pa rin. Dito sa ating bansa kasi, may konsiderasyon pagdating sa mga matatanda. Yun yung sinasabi natin. May konsiderasyon pagdating sa mga matatanda. Diyan parang wala. Parang bastos sila dyan eh. Di ba? Gara talaga. Nako. Kaya nga dyan dinala sa PRRD ng mga walang niya eh. Di ba? Para sa mga ganyan. Talagang para hindi makabalik si PRRD rito. In fact, even if they're detained, where the trial is still being heard, the court would order the release upon application by the defense, no? Na mapalaya na habang nililitis yung kaso. Oo. At yun man din ang gusto natin. Hindi niya, as I've said this before, Pwede naman makalaya si PRRD habang nililitis nila. Sko, talagang para silang walang konsensya kaya sila kinakarma eh. it takes full legal responsibility for what he did for the country and for the Filipino people. Pero, tingnan din natin yung kalusugan ng tao para mailagay natin sa tama yung sinasabi nating hustisya. Yes. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Yun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas News Insider at syempre natunghayan natin ang video na yun kay attorney at syempre ang SMNI. Syempre supportahan natin yan. Talagang yan ang gustong-gusto ko talaga. Yung SMNI pagdating sa mga balita, yung mga naghahatid dahil nandiyadyaan ng katotohanan talaga. No, simula nang dumating yung SMNI, marami tayong nalaman. Hindi katulad nung iba na may kinikilingan, na kunwari may kinikilingan, kunwari may walang pinoprotektahan, pero nako. Ewan. Basta ako, solid talaga ako sa SMNI. SMNI ako, yan talaga ang tunay na naghahatid ng tunay na balita. Ayan, syempre, panoorin natin yan. Lagi nating suportahan ng SMNI. Kaya mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.